Report lang po ako sa dali kasi galing po kami ng Spain sa Madrid at pangatlong ako na po yun na kami po ay naiimbita dahil baka hindi po nyo alam, meron po tayo tinutulungan ng mga simbahan sa Europe. Every year po or twice a year, pupunta po kami doon para po mag-training, mag-mentor, iba-ibang mga simbahan. Galing po sila ng Germany, Finland, London, sa Barcelona, sa Las Palmas, Ibiza, Spain, all over Europe. At nagpupunta po sila sa Madrid. At doon po nagtuturo po kami. Pangatlong taon na po namin itong nakaraan. At of course, may highlights. Meron pong pinagaling ang Panginoon doon. Isang yung po matagal nagpilay. Yung bini, nakadinig po siya. Ang pakabuti po ng Panginoon, kapapakabutan po siya. At meron po isang gusto ko po namin may na-video kasi po nagpadala sila ng copy sa atin. May isang babae po doon na nakatakda na po siyang operahan sa puso kasi meron pong ganito siyang kalaki na butas. Actually, nagmamanifest na po yung sakit niya, dumadalas na po yung kanyang pagko-collapse at nangingitim, naglalak yung puso niya. So nag-schedule na po siya ng operation kasi wala nang ibang paraan. Or else mamamatay na po siya. Kaya lang nakiusap po siya sa kanyang employer na pwedeng umattend muna siya ng isang conference. So umattend po siya ng conference, which we are speakers, at lumapit po siya, nagpa-pray kay Pastora Angie. At kinabukasan or after a day or so, bumalik po siya sa ospital para po operahan na. But siyempre, kailangan muna ng mga last minute na mga laboratory, mga examinations. Nagulat po yung doktor, sabi sa kanya, saan ka nagpunta nung isang araw? Nag-conference po kami, umattend po ako ng church conference. Bakit nawala yung butas ng puso mo? Alright? Kasi kompleto MRI, CT scan, X-ray, blood test, at kitang-kita po talaga may butas yung puso niya kasi laki nitong dulo ng daliri ko. At sabi ng doktor, mabuti pa kaya pumunta ka sa ibang ospital, magpa-double check ka, baka nagkakamali po kami. Ganon din, nung tiningnan ng kabilang ospital, yung lahat ng results, examinations niya, totoong may butas po siya sa puso, pero alam po natin kung sino po ang nagpagaling sa kanya. Amen. Pinagaling po siya ng Panginoon. Kaya meron po kaming, dahil sa Facebook po pinadala, mahaba, 8 minutes. Sabi ko, pakiigsian lang para makita po ninyo. May subtitle, kasi medyo malabo yung audio. Kaya nilagyan po nila ng subtitle para po masundan nyo yung kanyang sinasabi. Panoorin po natin sandali for the glory of God. Sister Rajan. Walang patunayan sa inyo na sa pagkakaalam ko sa sakit ko, pag ako nagsalita sa ganitong madaming tao, hindi ako pwedeng yung kinakabahan gawa ng pagpapump yung heart ko ng mabilis. So parang maglala na naman siya. Pero dumating yung time na inatake ako last weekend na as in nag-violate na lahat ng kamay ko na hindi ko na ma-deny sa kanila na may sakit ako at sinabi ko sa kanila na butas yung heart ko. Nag-stop na ako last 6 months ago na mag-take ng medicina kasi ayaw ko ng mag-take ng mga medicina yun. 1 week before tong conference na to ay sobrang excited ako. Sa kapos nga ng pera, sabi ko kay Coach Marivic at kay Coach Hazel na pagsisikapan ko na makapag-join ako sa conference kasi gusto kong maka-join kasi nga gawa ng first time ko. Tunay nga may kaaway kasi nga madaling araw, alauna, inatake ako at tinawagan ko yung amo ko, sabi ko, Senyora, kasi hindi ko shinare sa landlady ko. Sabi ko, Senyora, hindi ako makahinga. Sabi niya, tumawag ka ng emergency, bakit ako tinawagan mo? Sabi ko, walang makatulong sa akin. Sabi niya, ito yung emergency. Sabi ko, puntahan mo ko ngayon. Yung parang inutusan ko yung Senyora ko. Agad-agad naman salamat sa Diyos at pinuntahan ako at dinala ko sa ospital. Kahapon yung nangyari, na late ako sa conference kasi umaga na ako nakauwi. At ang sabi ng doktor, kailangan ko maoperahan talaga sa puso.
Iayaw ko ng operation kasi pinakita sa akin kung paano i-open yung heart. As in, open surgery siya. Nakita ko paano i-open yung heart, di kaya. Thank you Lord kasi kahapon, hindi aksidente yung paglapit ko dun sa mismong sa altar na pinag-pray ako ni Pastor. Si Pastor ang sabi niya sa akin na hindi sakit ang bibigay ni Lord sa'yo kundi kagalingan. Nung pagkatayo ko galing sa sahig, sabi ko sa kanya, hindi, kahit kaya hanapin ko si Pastor Angie, hindi ko ma-recognize yung mukha niya kasi iba yung nakikita ko, parang nakikita ko si Lord sa kanya. Nasabi ko na, Pastor, hindi ko ma-operahan next week. Kasi nung during lunch time natin, tumawag yung senior ko, sabi ng doktor, tinanong niya what had you done yesterday, kung bakit hindi niya na makita yung butas ng puso. But the greatest transformation. Again, kung gusto po niyong mapanood yung kabuuan, pero most parang yan na po yun yung pinaka-summary ng kanyang testimony. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Alright, babasahin po natin yung sa aklat po ng Ephesians. Kung may dala po kayong Bible, pakibuksan or sumabay po kayo sa pagbabasa. Chapter 4, 23 to 24. Ang sabi po ng salita ng Diyos, your hearts and minds must be made completely new. And you must put on the new self, which is created in God's likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy. Sinasabi po dito ng Bible na ang ine-expect po sa atin ay magkaroon po tayo ng bagong isip at puso. Yun po ang buhay Kristiyano. Yun po ang mga taong totoo na papuntang langit. A completely new self, minds and hearts, na ito raw po ay created in God's likeness. Nilikha po ito ayon kung sino ang Diyos. From the beginning, sa simula't simula pa, hindi pa po kayo ipinapanganak sa daigdig. Ito na po yung plano ng Diyos na makamukha po tayo ng kanyang anak na si Jesus. Kasi pag sinabing makamukha ng Diyos, medyo mag-iisip pa kayo doon. Pero ang ginawa po ng Diyos, pinadala po yung anak niya. Bakit po pumunta ng lupa si Jesus? Para meron po tayong model. Si Jesus po ang model ng Diyos. At ang sabi po ng Bible, siya po yung exact na representation ng Diyos na sinasabi po rito, sa binasa po natin, na yon ang plano since the beginning that you become like Him. Sabi po ng Genesis, no, para lalong luminaw, ang sabi niya sa Genesis, ito yung intention ng Diyos. Then God said, let us make human beings. Kayo po yon, ako. Let us make human beings in our image and likeness. Yun po ang plano since the beginning. Ibig sabihin po ng image and likeness, makamukha ng Panginoon. Alright? Meron po tayong nadidinig na salita, like father, like son. Di ba? Meron po tayong ganong nadidinig. Kung ano yung tatay, ganon po yung anak. At siyempre, natutuwa po yung mga magulang pag nasasabi na nakakamukha mo yung anak mo. In the same way, tuwan-tuwa ang Diyos pag nakikitang nakakamukha ka niya. Sa ugali, sa pananalita, sa pag-iisip. Okay? Kaya po, ito po yung gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga na gusto po ng Diyos na lumago tayo spiritually kamukha po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Since the beginning, yan na po yun. Kaya lang sinira nga po ng kasalanan ang tao.
Nawala po yung image ng Diyos, yung likeness ng Diyos nawala. Bakit po? Sinira tayo ng kasalanan. Kung ano po yung plano ng Diyos na delay. Kaya nung dumating po ang Panginoon dito sa lupa, ang mission niya, listen, ang mission po ng Panginoon, kaya po siya namatay sa cross, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, bago ka pumunta ng langit, are you listening? Bago ka pumunta ng langit, dito sa daigdig ay unti-unti tayong nakakamukha ng Panginoon. That's the purpose. Hindi ho po layunin ni Jesus na mamatay sa cross para magkaroon ka lang ng education, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, hanap buhay, bahay, kotse, pera. Hindi ho yun. Hindi ho yun. Hindi yun ang intensyon. Ang intensyon para maibalik yung nawalang likeness and image. Tama po ba? Kasi ang sabi po ng Diyos, likhain natin si Rudy, o si Marie Chris, o si Elizabeth, o si Angie, ng kamukha natin. Ang problema, nahulog sa kasalanan yung ninuno natin at minana natin ang lahat ng kanyang problema. Hanggang ipinanganak sa mundong ito, ang layo-layo na ng itsura natin sa Lord. And then, Jesus came. Everything changed. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa cross, namatay po siya sa cross, ang pinaka-importanting misyon. Are you following? Nakikinig po ba kayo? Ang pinaka-importanting misyon ni Jesus, hindi lang mapatawad ka sa kasalanan at pumunta ka ng langit kapag namatay ka. Ang pinaka-importanting misyon ni Jesus, para habang nabubuhay ka, hindi lang yung habang nagsisimba, walang nangyayari. Dapat habang nagsisimba tayo, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, habang nagpe-pray po tayo, habang tayo po ay nagpapadisciple, we become more and more and more like Jesus. Yun ang purpose. Yun ang purpose, mga kapatid. Kaya pag hindi nangyayari yon, may masamang balita, di ba? Katulad ko po, si Pastor Rudy, 35 years na po ako. Nakakilala po ako sa Panginoon 35 years ago. At hindi ko sinasabing perfect, no? Hindi po perfect si Pastor Rudy. Pero ang laki na po ng pinagbago ko 35 years ago. Manginginom kasi ako eh. Lakas ko manigarilyo. Sinungaling po ako. Adik ako sa pornography. Ako po'y nakikipag-sex kahit hindi ko asawa. Ako po'y masamang tao. Masama ang bibig ko. Sinungaling po ako. Palaaway po ako. Mainitin ang ulo ko. Hindi ko kayang magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, unti-unti po, unti-unti, hanggang sa oras po na ito. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na meron pong isang character, outstanding character, that Jesus is being developed in us. Marami po kasi siyang magandang katangian. Siya po ay mapagmahal, mapagpatawad, mahinahon, matagal magalit. Pero merong isang outstanding. That's the one thing that I want you to listen today. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Meron pong isang natatanging katangian ang Panginoon na gusto niyang makuha sa atin. Ang salita pong yon ay humility. Sabihin mo nga, humility. One more time, humility. Sa Tagalog, kababaang loob. Siguro po, kung tatanungin ko po kayo, ano ibig sabihin ng salitang yan? Malamang iba-iba po ang iniisip ninyo, right? Or hindi nyo talaga naintindihan. Kapag tinanong ko kayo, ano ibig sabihin ng humility? Siyempre, ugali ni Jesus yan. Kaya lang, pag hindi mo naintindihan, paano mo ma-develop? Tama? Something that you don't understand, you cannot develop it in your own life. Kailangan maintindihan natin yan. And that's my prayer for you today. Ang prayer ko po ngayon, habang nandito ka pa, naintindihan mo na yan. At kapag naintindihan mo na yan, magagawa mo na yan. Kasi yan po ay napaka-importante. Siguro, ewan ko, bibigyan ko kayo ng maikling paliwanag sa humility. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Siyempre, hindi nyo naman maintindihan yan sa madali, no? Ganito, paliwanag ko na lang po ng konti. Ang ibig sabihin po ng kapakumbabaan, hindi ibig sabihin na hindi mo na iniisip ang tungkol sa iyong sarili. Ang ibig sabihin po ng kapakumbabaan, mas madalas mo nang isipin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng
humility. Ganon si Jesus. Yun ang ugali ni Jesus. Hindi niya inisip na yung sarili niyang kaligtasan ang importante. Pumunta siya sa cross, namatay siya para sa iyo. Bakit siya nagpunta sa cross? Naalala ka niya. Naalala niya ako. Pupunta ako ng impyerno. Pupunta kayo ng impyerno. Kahit magsimba pa kayo ng magsimba. Kahit magpakabait pa kayo ng magpakabait. Papunta tayong lahat sa impyerno. Kaya si Jesus po ang perfect example ng humility sa Bible because He think more of you than He thinks of Himself. Yun ang ibig sabihin ng humility, kapatid. I want you to understand it. Hindi po ito ang humility kasi akala ng iba po sa inyo, hindi kumikibo, hindi ho humility yun. Yung tahimik, hindi ho humility yun. Yung iba naman sa inyo ay hindi makapagsalita dahil siya raw ay humble, hindi ho humility yun. Pagkamahiyain yun, pagkatorpe yun, choppy yun. Yung iba naman, hindi ka lang kumikibo dahil hindi ka sociable, hindi ho humility yun. Alright? Ikaw ay walang tiwala sa sarili. Yung marami, walang tiwala sa sarili. Hindi po yun humility. Lack of confidence po ang tawag doon. Ang ibig sabihin po ng humility, yung ugali ni Jesus. Ano ba ugali niya? Hindi niya inintindi ang kanyang kapakanan. Ang inintindi niya ay yung ikabubuti mo. Andiyan pa po ba kayo? Yun ang humble sa Bible. Yun ang ibig sabihin ng biblical humility. Isa pang example sa Bible ay si Moses. Si Moses, ang tawag po sa kanya, sa aklat po ng Numbers, the most humble man in the face of the earth. Sinabi po yun. Isinulat. Siya ang pinaka mapagpakumbabang tao sa balat ng lupa. Bakit? Ano ba ginawa ni Moses? Kasi po nagalit ang Diyos, papatayin na po niya ang mga tao, galit na galit ang Diyos dahil matigas ang ulo. Pero ano ginawa ni Moses? Pinag-pray niya po yung mga tao. Kahit yung mga taong yun lumalaban sa kanya, kahit yung mga taong yun rebelde, kahit yung mga tao na yun hindi masunurin, kahit yung mga tao na yun ang sasama ng ugali. Pero nung nagalit ang Diyos, ano ginawa ni Moses? Nanalangin, Panginoon, maawa po kayo sa kanila. That's humility. Kahit anong sama ng mga tao, kino-consider mo pa rin yung kanilang kapakanan. Are you following? Nasusundan niyo po ba? Ang maraming tao, kaya hindi mo makuha yung ugali ni Jesus. Kasi pag may ginawa silang masama, galit ka na sa kanila. Kasi iniintindi mo yung sarili mo. Madali ka ma-offend. Mabilis ka magtampo. Kasi ang lagi nasa isip mo yung sarili mong kapakanan. Hindi ho ganun ang humility na pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay? Ang iniisip mo ay para sa ikabubuti nila. Lalo na yung mga hindi mo kaano-ano. Yun po ibig sabihin nun. Nandiyan pa po ba kayo? So ngayon, hindi lang po gusto kong explain ano meaning ng humility. Sana po naintindihan nyo. Kung naintindihan nyo, pupunta na po ako doon sa gusto ko ituro talaga kayo umaga. What God will do to those who find humble. Ano gagawin ng Diyos? Kaya napaka-importante po na ma-develop natin yung humility sa ating buhay. Kasi ang sabi ng Bible, kaya po nilikha tayo so that we can become like Him. So that we can become like Jesus. Kaya si Jesus po nabuhay sa daigdig ng 33 and a half years para meron tayong kokopyahan. Siya po ang ating kinokopya. Kaya nga ang tawag sa iyo, Christian. Kaya ka tinatawag na Christian kasi nakikita sa atin yung ugali ni Jesus Christ. Hello? Hello? Nandiyan. Sabi mo nga sa katabi mo, naintindihan mo na ba? Kasi kung naintindihan na ninyo, aalis na po ako dito sa aking introduction kasi ang gusto ko pong pag-usapan, what God will do for those He finds humble. May gagawin ng Diyos. Sigurado may gagawin ng Diyos. At gusto nyo talaga to. Magugustuhan ninyo kung ano ginagawa ng Diyos sa mga mapagpakumbaba. Are you ready? Are you ready? Ready na po ba? Okay, sabihin mo sa katabi mo, tanongin mo, ready ka na ba? Okay. Ano gagawin ng Diyos sa mga mapagpakumbaba? Number 1, if you are humble, God will guide you. God
will guide you. Hindi mo kailangan ng mataas na education. Marami kong kilala, ang tataas ng pinag-aralan, ligaw. Ligaw ang buhay. Sira ang buhay. Marami po ako alam, may pera, pero ligaw, malulungkot. Ang sabi po ng Bible, gagabayan ka. The most important thing that you need in this life is not connection. Hindi connection sa mga politiko, hindi po pera, although those things are not bad, hindi ho masama yun. Pero ang pinaka-importante mo, kapatid, na kailangan sa daigdig na to ay yung gabay ng Diyos. I don't know about you. Pero mawala na ang lahat sa akin, mawala na ako ng kaibigan, mawala na ang pamilya ko, mawala na ang magulang ko, wag lang mawala ang gabay ng Diyos. Kasi kahit may asawa ka, mayroon kang anak, mayroon kang trabaho, may pera ka, pag hindi ka ginabayan ng Diyos, maliligaw ka talaga. At dito sa mundong ito, madaling maligaw. Kasi maraming, alam niyo, sugal, bisyo, right? Kasalanan, masarap yan. Pera, maliligaw po kayo. Kailangan mo talagang makita. Kaya ang sabi ni Jesus, I am the way. Di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kasi pag wala si Jesus, pag hindi mo nakamukha si Jesus, hindi ka magagabayan ng Diyos. Ang ginagabayan lang po niya ay yung nakakamuka ng Panginoon, nagka-humble. Basahin po natin ang Psalm chapter 25, verse 9. Basahin niyo po ito. Kailangan niyo to. Ang sabi ng Bible, alright, He guides the humble. He guides the humble in what is right and teaches them His way. Alam nyo, nagkakamali pa rin ba kapag humble? Oh yes, nagkakamali. Pero mami-minimize ang iyong mga mistakes. Dadalang ang iyong pagkakamali. At kahit magkamali ka pa, sisiguraduhin ng Lord, hindi ka maliligaw. Hindi ka magpapatuloy sa maling direksyon. Kaya makakakita ka ng mga tao, simba ng simba. Pero tingnan mo ang direksyon ng kanilang buhay. Papunta sa kasiraan, papunta sa kapahamakan, hindi makaalis sa kahirapan, hindi makaalis sa masamang ugali. Bakit? Kasi kailangan mo ang guidance ng Diyos. Or else, akala mo, ano sabi ng Bible? There is a way that seems right to a man, but the end of it is destruction. Meron daw daan na pinupuntahan ng marami na mukhang tama. Mukhang tama. Sino rito yung ang laki ng pagkakamali mo? Bakit? Kasi akala mo tama right? Akala mo everything is okay. Yung pala, eto na. Nang dumating yung time, naku po, laking problema. Sino sa inyo nakaranas na parang may ginagawa ka na mukhang tama? Bandang huli, may tama ka na. Sino rito may tama? Tingnan mo yung katabi mo. Malakas tama niyan. Kasi akala mo tama, no? Kasi wala kang guidance. Akala mo, galing-galing mo. Akala mo, ang dunong-dunong mo. Yung pala, that way is going to destruction. When you humble yourself, kapatid, listen. When you humble yourself, God will make your next step clear. Maniwala po kayo sa akin. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos, yung susunod na hakbang mo, malilinawan. Lilinawan talaga ng Diyos yon. And you will minimize your major mistakes. At ito pa ang maganda ron. Mas napapalapit ka sa Diyos. Mas napapalapit kayo sa Diyos kapag kayo nag-humble. Kapag nagpapakumbaba tayo. Alright? Pag inuuna natin yung kalooban niya sa ating buhay, that's number one. Number two, tingnan niyo po ito. If you're humble, ito gusto niyo to. God will bless you. Hindi lang guidance. Hindi lang guidance ang gusto natin. God will bless you. Mag-isip ka na ng anong pagpapala ang gusto mo. God will bless you. Pagpapalain ka talaga. Naghahanap ang Diyos ng mga pagpapalain niya. Isaiah chapter 66 verse 2. Basahin natin. I will bless. Ako gusto ko pagpalain ako ng Diyos. Ewan ko sa inyo hindi ko alam. Ako ayoko maghirap. Ayoko maghirap. Pati anak ko, ayoko maghirap. Pati apo ko, ayoko maghirap. Kaya sabi ng Bible, I will bless. Sino daw? Those
who have humble and contrite hearts. Yun daw mga mapagpakumbaba, sabi ng Panginoon. He blesses those who seek Him first. Ang ibig sabihin po ng mapagpakumbaba, mga kapatid, ay yung inuuna mo talaga siya. Yung pong umaasa sa Diyos. Yun po ang mga mapagpakumbaba sa kanyang mata. Hindi nasasayang yung prayer mo. Especially when you seek God first, the first few minutes of your day. Kapag ikaw ay nagpe-pray, pinapakita mo sa Lord na hindi ka mabubuhay nang wala siya. Meron akong masamang balita sa mga taong ayaw mag-pray. May masama akong balita sa inyo. Ang ibig sabihin ng hindi nagpe-pray, hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi mo siya kailangan. Yun po yung mga mapagmataas. At hindi ka talaga mabe-bless ng Panginoon. Kung sakali mang ikaw ay sa tingin mo maayos naman ang buhay mo, sariling sikap mo lang yon. Siguro nag-aral ka, siguro maganda ang kumpanya mo, yun lang yun. Pero wala ang Diyos doon. Wala ang Diyos doon. Alright? Sigurado po ako doon. Pero kung binebless ka ng Lord, makikita mo, iba yung galing sa Diyos, iba yung sa sarili mo lang sikap. Amen. Kasi katulad ka lang din ng mga salbahe. Yung mga salbahe, may pera din sila, may bahay din, may kotse, pero malayo sila sa Diyos. Kasi nga, sariling sikap mo lang yon. Pero kung gusto mong ang Diyos ay gumalaw sa iyong buhay, ang sabi ng Bible, I will bless those who have humble and contrite hearts. Amen po ba? Kasi alam niyo yung ibig sabihin po ng mga mapagmataas, ang tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka kaysa sa iba. Yun po ang mayayabang. Ulitin ko po. Ang mayayabang, hindi ho mahirap yan ipaliwanag. Ibig sabihin ng mayabang, ang tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka kaysa sa iba. Hindi ka mabibless ng gano'n kasi hindi gano'n si Jesus. Hindi po gano'n ang Panginoon. Actually, si Jesus nga po, hindi niya itinuring na siya ay mas mataas kaysa kanino man. Although siya ay Diyos. Pero naglingkod siya at nagbukang alipin, sabi ng Bible. Right? Hindi niya sinabi na ako'y Diyos, kundi naglingkod and became a servant. Yun ang humility. Hindi niya tinitingnan yung mga mababa na mas mababa kaysa sa Kanya. Meron po akong konting advice. Alright? Sino rito yung meron kayong, alam niyo, yung siguro sa opisina kayo yung mga supervisor, mga teacher. May mga teacher dito, tama? May mga engineer dito. May engineer? Alright, meron dito mga nurse, meron dito mga, medyo meron kang posisyon sa City Hall, sa opisina mo, sinasabihan ka dyan ng, Boss, good morning, tama? Boss, good morning. Ako po, kahit saan ako magpunta, binibigyan po ako ng upuan, umuyo ko sa akin yung mga tao, binagbe-bless. Tapos, bibigyan ako ng kape. Katulad po na nagpunta kami sa Spain na nakaraang mga linggo, grabe, sinundo kami sa airport, ganda ng kotse, may driver kami ni Pastora Angie, dinala kami sa magandang hotel, tapos lahat ng pagkain nandun, mayat-maya, nagdadala ng pagkain, lahat ng kailangan namin, wala talaga, wala kaming ginastos kahit 5. Pero kailangan, mga kapatid, ingat kayo kasi teacher ka, siyempre teacher ka, sabi ng security guard, Ma'am, good morning. Binibigay lang nila sa iyo yun, courtesy because of your position, it's not for you. Hindi para sa akin yon. Hindi yon para sa akin. Yung kape, hindi para sa akin yon. Yung pastor, magandang umaga po, hindi sa akin yon. Yon ay para sa position ko. Hindi para sa akin yon. Meron kasing mga tao, nagkaroon lang ng title sa opisina, assistant manager, ang yabang na. Kailangan ko lang kape. Hoy, kape. Hoy, bakit mainit yung aircon? Tigas sa ulo mo, di ba? Ang yayabang. Biro pa nagkaroon lang ng title, Barangay Tanod. Grabe kung maglakad, Barangay Tanod pa lang yan, May kilala ba kayong gano'n? Barangay Tanod pa lang, daig pa si Mayor. Hindi kasi sila maingat. Iba naman, nagkapera lang. Nagkaroon lang ng 10,000 sa bulsa. Grabe, kala mo, daig pa si Henry C. 10,000 lang ang pera, ang yabang na.
Teacher, mga teacher. Ma'am, ingat kayo ha. Baka magkaroon kayo ng pride. Hello? Iba naman si kuya. Mga kuya. Sino rito kuya sa bahay? Grabe, yabang mo. Yung bunso, kawawa. Hugas ka pinggan. Ligpit ka. Uy, magwalis ka. Uy, sabi ng bunso, kawawa naman. Kuya ko talaga, yabang oh. Naging kuya lang yun ha. Kaya ka lang naman sinusunod ng kapatid mo. May title ka. Kuya. Yun, kapatid. Pag hindi kayo maingat, grabe, yabang. Ano yan? Kaya ako po, gusto ko kasi makamukha ni Jesus. Tama? Si Jesus, sabi niya, wag niyo akong tawagin teacher. Isa lang teacher niyo. Walang ama. Ama lang natin sa langit. Tapos, hindi siya nagdidemand. Hindi siya nagsasabing, ba't dito niyo ako pinatutulog? Bakit ganito lang ang pagkain? Walang ganun si Jesus. Tama? Kasi siya po ay humble. Wala siyang title. Yung title na rabbi, di ba? Tinatawag ng tao. Hindi niya sinabing, tawagin niyo kong rabbi. Wala siyang ganon. Hindi niya sinabing, bakit walang tagapaypay sa akin? Bakit walang magandang higaan? Natutulog nga siya sa ano lang eh. Sa sopa, sa upuan. Kaya ako po, kahit saan ako magpunta, hindi ako nagsasabi, i-hotel mo ako ha. Hindi ako nagsasabing ganon. Gusto ko may aircon ha. Wala po, wala. Kasi pag hindi ako maingat, bibigyan ka ng kape, nagmamalaki ka na. Kasi binigyan ka kape. Pastor, ano gusto po ninyo? Nahihiya nga ako eh. Nahihiya ako talaga. Dahil sobrang asikaso. Kasi baka mamaya, magkaroon ako ng yabang sa puso. Ganyan si Satanas. Alam niyo si Satanas? Bakit naging Satanas? Kasi ang ganda niya, anghel. Ang ganda niyang anghel. Yung sobrang kagandahan niya, daig niya yung ibang anghel, umasok na sa utak niya, tsaka nakorap yung puso niya. Sabi niya, pwede rin ako maging Diyos ah. Bakit ganito lang ako? Sabi mo sa katabi mo, kilala mo ba si Satanas? Huwag mo sabihin sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. Huwag mo sabihin ha. Doon nagsimula ang kasalanan ni Satanas. Dahil nakita niya ang ganda-ganda niya. O, yung mga magaganda rito, ha? Mga yabang nyo, porket medyo, yung ilong mo, medyo lang, ha? Hindi pa matangos, medyo lang, ha? Sabog pa rin, sabog. Alright? Ang yabang na, porket medyo mas maganda lang siya ng konti sa katabi niya. Di ba? Buti na lang, di maganda yung katabi mo. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Ibe-bless lang ng Diyos yung pagpakumbaba. Hindi mo tinitingnan na lamang ka lagi sa iba. Kahit mataas ang pinag-aralan mo. Kahit sinasaluduhan ka na. Pag hindi po kayo maging maingat, lalo na gagraduate kayo ng college. Hoy, kayo mga gagraduate ng college, huwag kayong maging mayabang ha. Baka mamaya, porkit yung janitor sa opisina, porkit janitor, grabe, kala mo ka na kung sino, kung mag-utos ka. Pag hindi kayo maingat, hindi kayo mabibless. Hindi talaga kayo mabibless. Maniwala po kayo sa akin. Naghahanap po ang Diyos ng kamukha ng kanyang anak na si Jesus. Kahit Diyos, kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya itinuring na siya ay Diyos, at siya ay nag-anyong alipin upang maglingkod sa tao. Humility. That's number 2. Number 3. Pangatlo, if you're humble, God will give you the power to change. Nakakita na po ba kayo ng mga taong gusto magpakabait, hindi niya magawa? Ang sama ng ugali. Pero sabi niya, gusto ko na magbago, pastor. Hindi na babago. Natandaan ko po, nung gusto ko po magbagong buhay, nagkursilyo po ako. Nagkursilyo ako dahil ayoko nang uminom, ayoko nang magsugal, ayoko nang makipag-sex sa hindi ko asawa. Kasi yun ang buhay ko, sigarilyo, ako po'y palambora. Palambora po ako, sinungaling po ako. Hindi ako marunong magpatawad. No? Marami akong sama ng loob. Galit ako sa nanay ko, sa tatay ko, galit ako sa mga kapatid ko. Basta, marami akong galit. Ako po'y matampuhin, madaling sumama ang loob ko. Pero alam ko po yon.
Nagsimba ako dahil gusto ko magbago. Nagsimba ako. Hindi ko magawa. Nagpenitensya ako pag mahal na araw dahil gusto ko magbago. Hindi ko rin magawa. Nagkursilyo ako. Hindi ko rin magawa. Nagrosaryo po ako 10 taon. Alam niyo ba yun? Nagrosaryo ako ng 10 taon. Kabisado ko po yung misteryo. Kaya ang buhay ko po ay punong-puno ng misteryo. Hindi ko talaga magawa. Nung maging Christian po ako noong 1989, naintindihan ko na hindi ko kayang magbago at ganun din kayo. Ganun din kayo. Hindi nyo kayang magbago without the power of God in your life. Hindi nyo kaya. Kahit anong religion, kahit anong religion, kahit saang simbahan kayo pumunta, kahit ano pa gawin mo, kahit mamundok ka pa, kahit wag kang lumabas ng bahay ng 1 buwan para magpakabait, hindi ka mababago. You need the power to change. And for that power to come into your life, you need to humble yourself before God. Siya uunahin mo. Uunahin mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tawag po sa Bible ng power to change is grace. Sabihin mo nga, grace. One more time, grace. Sabihin mo nga, grace. Sa Tagalog, biyaya. Without the biyaya in your life, ganyan ka na lang habang buhay. Ganyan ka na lang. Kasi ang ibig sabihin ng biyaya, yung hindi mo kaya, yung hindi mo kayang gawin pero nakita ng Diyos na nagsisikap ka dahil nagpapakumbaba ka, ibibigay niya yung biyaya na yon. Kaya kahit lasenggo ka, kahit drug addict ka, aalis ka. Because now you have the power to change. You have the grace of God. And the more humble you are, the more grace God will pour into your life. Habang nagpapakalapit-lapit ka sa Diyos. Kahit anong gawin ng demonyo, kahit 2,000 demonyo, hindi ka basta mahuhulog sa tukso because of God's grace. Not because you are good, not because you are holy, not because you have this will. No, hindi ho. Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil malago ka. No, it's because of God's grace. Maraming ganyan. Maraming nagsisimba, nagpo-pornography. Tama? Yung iba po sa inyo rito, baka nagpo-pornography kayo. Gusto mo na magbago. Madalas guilty ka tuloy. Sabi mo, parang ayoko na magsimba. Kasi simba ko ng simba. Hindi naman ako makatigil sa pornography. Simba ko ng simba, pero nakikipag-sex ako sa hindi ko asawa. Parang ayoko na magsimba. Kasi parang nagigilty ako. Kapatid, ang kailangan mo lang is to humble yourself before God. Magpakumbaba ka sa harap ng Diyos. At habang nagpapabomba, lumalapit ka sa Diyos. Alam mo, isusupply niya yung kapangyarihan para ikaw ay magbago na hindi mo kayang gawin without that power. Naalala niyo yung kwento sa Bible, si Jesus, pinuntahan niya po yung lalaki na may 2,000 demonyo nakatira sa sementeryo. Alam niyo? Babasa kayo Bible? Babasa kayo? Yung lalaki, tinagapos ng tanikala, napuputol niya, lakas niya. Kasi may 2,000 demonyo eh. Di ba? Pero sabi ng Bible, yung lalaki, tumitino ang isip, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Sabi ng lalaki, tulungan niyo ko. Help me. Nung makita niya si Jesus, sabi niya, help me. Pero yung 2,000 demonyo, grabe, lakas nun. 2,000 demonyo. Yung lalaki, gustong-gusto niya makakawala sa 2,000 demonyo, kaya sabi niya, tulungan niyo ko. Minsan tumitino isip natin, right? Kahit nagda-drugs kayo. Sino nagda-drugs dito? Huwag mo na itaas kamay mo, baka may pulis. Right? Di ba kahit nagda-drugs kayo, pero sabi mo, gusto ko nang magbago, ayoko na nito. Hindi mo kaya eh. Hindi mo talaga kaya. Ayoko nang manigarilyo. Biro mo sigarilyo lang. Grabe, saan ka nakakita na yung tao, mas makapangyarihan sa kanya yung dahon ng tabako? Saan ka nakakita ng ganon? Ako, nanigarilyo po ako, 20 years. 20 taon po ako nanigarilyo. 2 kaha, isang araw. Ayoko na.
Nahihirapan na ako huminga, sabi ko, parang magkakasakit na ako. Kaya lang, makapangyarihan yung dahon. Hindi ba dahon yan? Bino mo, dahon lang, hindi ka pa manalo. Ay, dahon lang yun, ha? Kaya pag nakaamoy ako ng sigarilyo, naku po, naglalaway na po ako. Naglalaway na talaga. Sugalan, hindi ko kayang mapigil yan. Alam nyo, sumasama ang katawan ko pag ubos na pera ko. Minsan galing po ako sa kasino, ubos ang pera ko sa kasino, magdamag, ubos. Ang grabe, ang pakiramdam ko, magkakasakit ako kasi may utang na ako eh. Ang dami ko ng utang. Naibenta ko na yung mga maibebenta ko. Ayoko nang magsugal. Ayoko na, grabe. Nagdadasal pa nga ako eh. Sa totoo lang, nagdadasal ako. Ayoko na. Di pababa na po ako ng kasino, no? Ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Hindi na ako babalik. Pababa ako ng kasino, may nalaglag na pera doon sa bulsa ng lalaki. Wala nakakapansin. Ako lang nakakita. Inapakan ko yung pera. Sabi mo parang ikaw din. No? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw din yan. Eh, no? Hindi, totoo po yun. Inapakan ko yung, kasi nakabungkos eh. Nakabungkos, inapakan. Kinuha ko. Balik ako sa kasino. Balik ako sa kasino. Pero kanina lang ha, kanina lang, ang sama na ng pakiramdam ko, para ako magkakasakit, kasi dami ko ng utang. Ayoko na. Kanina lang ha, sabi ko, ayoko na. Noon makahawak ako ng pera. Wala. Alipin ako talaga, alipin. Nung ma-born again po ako noong 1989, naranasan ko na lumapit sa Diyos ng totoong puso, totoong pagbabago. Lumapit ako sa totoong Diyos na may kapangyarihan upang bigyan ka ng lakas na umalis kung ano man yung bagay na yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami sa inyo, mahirap. Wala kayong kapera-pera. Yan po ay demonic. No? May demonyo talaga dyan. Ibig sabihin, may ginagawa ang demonyo sa buhay mo. Pero, uulitin ko, kahit 2,000 demonyo pa ang nag-ooperate sa pamilya mo. Yung anak mo nagda-drugs, yung asawa mo nang bababae, wala kayong pera, baon kayo sa utang. Alam nyo, humble yourself before God. Humble yourself. Unahin mo siya. Unahin mo. Pakita mo sa Panginoon na talagang ikaw ay ready na para magbago. And then God will supply the grace, the power to help you change. Walang magagawa ang 2,000 demonyo sa buhay mo. Kahit ano pa ang ginagawa niya. Ang sabi ng James chapter 4, ito po natin makukuha yung biyaya. James chapter 4 verse 6. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Nilalabanan ng Diyos. You are on the opposite side of God, and you don't want to be there. That's the worst situation that you can be in this life. Hindi mo gugustuhin na pumunta sa opposite side of God. Wala kang panalo sa Diyos. Wala kang panalo sa Diyos. Hindi mo sasabihin na lumalaban ka sa Diyos. Of course, you will never say that. Hindi mo sasabihin yun. Tama? Walang magsasabi dito na lumalaban ka sa Diyos. Pero hindi ka nagpe-pray. Tama? Hindi ka nagpe-pray. Ano sinasabi mo doon? Hindi ko kailangan ng Diyos. Ba't ako magpe-pray? Nagpe-pray naman ako, mga 1, 2, 3 beses tuwing kakain. Wala. Hindi ganun ang prayer na hinahanap. Hindi ganun ang humility. Ang humility is you don't stop praying. You keep connected to God the whole day, every moment of your life. Pinapakita mo sa Lord, Lord, without you, mapapahamak talaga ako. Yun ang humility. Hindi yung magpe-pray ka ng almusal, tanghalian at hapunan, o siguro mga 1, 2 beses pa. Hindi yun ang humility. Yung iba, attendance lang, di ba? Yung nagpe-pray dito sa Zoom, attendance lang ang habol nyo. Hindi talaga humility yun. Ang humility is you will do everything to be connected with God. You talk to God and you walk with God. Hindi ka makukontento na nakikipag-usap ka lang sa Diyos, kundi gusto mo kasama ang Diyos sa lahat ng sandali. Amen. Kaya tinuturuan tayo ng Bible. Yun ang ginagawa namin dito sa Dulos. Tinuturuan namin kayo, sinasabi namin sa inyo, pray all the time. Study the Word of God diligently.
Obey the Word of God. Because when you study the Word and you obey, ito mangyayari sa'yo. God is going to walk with you all the way. Hindi ka iiwan. Yung pangako sa Bible na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi para sa lahat na nagsisimba yun. Sorry. Sorry po. Hindi porkit nagsimba ka, kasamahan ka ng Diyos. Hindi totoo yun. Kaya nga naliligaw kayo lagi. Kaya nga hindi kayo iniiwan ni Satanas. Tanga, hindi kayo iniiwan ng demonyo eh. If you want to be with God all the time, then talk to God and walk with God. You have the Word of God all the time in your life, in your mind, in your words, in your heart. Love the Lord with all of your heart, soul, mind, and strength. Paano? Bible. You talk to God and you walk with God. Ang sabi po ng aklat ng Amos, ano sabi ng aklat ng Amos? Paano kayo lalakad ng sabay nang hindi kayo nagkakasundo? How can two walk together unless you are in agreement? Paano ka sasamahan ng Diyos? Di nga kayo nagkakasundo eh. Kaya please, wag mong i-claim ang promises. Wag mong i-claim ang pangako ng Diyos kung hindi ka sigurado that you and God are one. Talk with God and you walk with God. Yan dalawa na yan, napaka-importante yan sa buhay dito sa daigdig. Hindi mo kailangan si Mayor. Nakakalungkot, mga Christian, kay Mayor umaasa. Tulad ngayon, pag nagbenta kayo ng boto, maniwala kayo sa akin, magkakabusit-busit ang buhay ninyo. Believe me. Kasi yung perang tatanggapin ninyo sa mga nagbebenta ng boto, may kasamang sakit yan. Maniwala kayo sa akin. Maawa kayo sa pamilya nyo at maawa rin kayo sa bayan natin. Kapag binenta nyo ang boto nyo, binenta nyo ang kinabukasan ng apo nyo. Kaya may sumpa ang inyong buhay. May sumpa kayo. Kapatid, believe me. Humble ka sa Diyos. Hindi mo kailangan yung bibigay na pera, yung akap, yakap, ano pa ba, embrace, beso-beso. Meron bang mga beso-beso na pinamimigay? Yakap lang, yakap, tupad, grabe. Suhol yan sa inyo eh. Okay lang naman yun, tanggapin nyo yung yakap. Kasi pera naman natin yun eh. Pero kapag binoto mo, yung tao na bumili ng boto mo, mga kapatid, maawa kayo sa inyong apo. Kasi kaya nagkakahirap-hirap ang Pilipinas dahil sa mga tao na nagbebenta ng boto. Binenta yung kinabukasan ng bayan niya, tapos nagre-reklamo ka? Ba't ganyan? Wala kayong karapatang magreklamo. Kasama ka sa pagnanakaw ng mga binoto mo eh. Sabihin mo sa katabi mo, oo nga naman, huwag ka na magbenta ng boto, ha? Be humble before God. Huwag kayong magmakaawa kay mayor, kay congressman. Diyos ko po. Nakikipag-away pa sa bigas. Saan nyo nabasa sa Bible na umasa kayo sa gobyerno? Saan? Sige, ano ba nauna? Gobyerno o kaharian ng Diyos? Wala pang gobyerno, wala pang mayor, wala pang presidente, may hari na tayo. Umaasa tayo sa hari. Kaya nagalit ang Diyos sa bansang Israel nung sinabi nila, ikuha mo kami ng hari. Sumama ang loob ng Diyos. Gusto nila may presidente na sila. Sumama ang loob ng Diyos. Kaya hindi ka umaasa. Hindi kayo umaasa kay chairman. Para kayo nagmamakaawa lagi sa gobyerno. Baliktad. Dapat ang gobyerno, umaasa sila sa Diyos. Ang mga nakaupo sa gobyerno ngayon, wala nang takot sa Diyos. Grabe kung magnakaw, kaliwat kanan, garapal. Tapos makikisangsaw ka pa doon sa kasamaan nila. Kaya kapatid, humble yourselves before God. Ipakita nyo sa Diyos na hindi kayo umaasa sa tao. Sa Diyos kayo umaasa. Yun ang humility. Yun ang kapakumbabaang loob. Walang magagawa, mayor, sa'yo. Pag ikaw naghihingalo na, si Lord na lang. Ang sabi po ng Bible, lalabanan ka ng Diyos. Lalabanan ka. Hindi ka magtatagumpay. Kahit anong sikap ang gawin mo.
kawawa ang anak mo, pati apo mo, damay. Damay talaga mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga ang Sunday church ay napaka-importante sa akin. Alam niyo ba't importante sa akin na paglinggo nandito ako sa bahay ng Diyos? Because I'm telling God that you are important to me. Lord, you are important to me. At kapag nagsisimba ako ng linggo, sinasabi ko sa mga tao, importante kayo sa akin. Kasi hindi ba yung mga, alam niyo yung iba, okay lang hindi magsimba ng linggo. Bakit? Hindi naman kayo importante sa kanila eh. Hindi ba humility? Ano ba yung humility? Iniisip mo yung mga tao, hindi sarili mo. Tama? Yun ang ibig sabihin ng humility. Kaya ako, gustong-gusto ko, nagsisimba ng linggo. Bakit? Kasi sinasabi ko, kahit hindi nyo nadidinig, tuwan-tuwa ako pag nakikita ko kayo. Totoo po yan. Sabihin sa parang hindi ka naniniwala. Kaya miss na miss namin kayo nung 2 linggo po kaming wala. Pero nakita ko naman yung kapatid natin sa Madrid, no? Sa Finland, sa Germany, nakita-kita, tuwan-tuwa kami. Kasi nasa bahay kami ng Diyos. Yun ang humility. Kapatid, yun ang humility. Hindi mo yung sarili mo lang. Ano, kung di ako magsimba, papahinga ako eh. Ano ibig mo sabihin doon? Hindi importante sa iyo ang Diyos? Hindi importante sa iyo itong mga kapatid mo rito? Ganun ba sinasabi mo? Kaya nga, God opposes the proud. Pero pag sinasabi mo, Lord, di ako pwedeng wala sa simbahan, you are humbling yourself before God. Pinapakita mo sa Diyos, Panginoon, importante ka sa akin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag na wag ka mag-a-absent ng Sunday. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ano pa ang mangyari. Ako po, 35 years na ako nagsisimba, walang absent. So wag niyo sabihin, ay, sinuwerte si pastor. Ano sinuwerte? Di ho. Pinakita ko lang sa Lord, importante siya sa akin. Tsaka importante yung mga nandito sa loob ng simbahan sa akin. Hindi ako importante, kayo ang importante. Sabi mo nga sa katabi mo, importante ka sa akin. Ayaw maniwala talaga ng katabi mo. Wala, inirapang ka lang yun. Sabi nung isa, importante ka sa akin. Sabi sa'yo, yabang talaga niyang katabi mo, hindi ba? And the last one. Panghuli, if you're humble, God will reduce your stress. Saan ang gagaling yung stress? Saan ang gagaling yan? Alright? Sa self-reliance. Okay? Self-reliance. Kasi pinipilit mo. Pag may problema, pipilitin mo na gumawa ng paraan. Hindi ko naman sinabing masama yun. Alright? Pero ang tanong ko sa iyo, sinali mo ba ang Diyos dyan? Kapag ikaw ay merong plano, meron ka bang ginagawa, kasali ba talaga ang Diyos dyan? O ang ginagawa mo ay sanay ka na kasi na hindi dumidepende sa Diyos. Ano yung sinabi ko last time, kung natatandaan po ninyo? Kapag dumating ang problema at nag-pray kayo, huli na po yun, wala na magagawa. Mali yun, mali. Alright? May problema, nag-pray. Mali yun. Mali talaga yan. Ano ba turo ng Bible? Wala pang problema, nagpe-pray ka na. Walang problema, marami kang pera, pray ka. Wala kang sakit, pray. Walang tigil. Connect to God. Humble yourself before God. Para pagdating ng problema, ganito lang kaliit ang problema, ang Diyos mo kasi malaki na eh. Lumalaki ang Diyos mo. Every time you humble yourself before God, God becomes bigger in your life. The more grace that He will give to you. The more humble you are, the more grace. Every day, kahit wala akong problema, Panginoon, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Every day, every moment of my life, kahit wala akong problema, kahit blessed na blessed po kami, pinapakita ko sa Lord, Lord, you are important to me. You're the best thing that ever happened to me. Pagdating ng problema kay Pastor Rudy, wala na yun. Ganito na lang kaliit ang problema. Kaya marami sa inyo, pagdating ng problema, bagsak. Tama? Hindi magsisimba. Iiyak. Magpapanik. Matataranta. Mai-stress. Mag-worry.
Yung iba nagpapakamatay. Yung iba umiinom. Yung iba nagda-drugs. Right? Bakit? Nagpe-pray ka pag may problema na lang. Nakita niyo yung 10 espiya. 12 espiya, pinadala ni Moses. Ano sabi ng 10? Ang lalaki ng higante. Para lang tayong tipaklong. Bakit? Kasi ang Diyos nila ganito kaliit. Pero si Joshua at saka si Caleb, malaki ang Diyos ni Joshua at ni Caleb. Kasi they are humble before God. Araw-araw. Yung 10, malayo sa Diyos. Halatang-halata mo. Alam nyo, mga kapatid, halatang-halata mo pag malayo ka sa Diyos. Kasi pagdating ng problema, stress na stress ka. That's a red flag. That's a red flag. Alright? Pagdating ng problema, grabe, tarantang-taranta ka na. Ikot ng ikot. Hindi na makatulog. Umiiyak sa problema. Palatandaan po yon na mapalayo ka sa Diyos. Kasi yung malalapit sa Diyos, pagdating ng problema, sabihin lang, tatakbo agad sa Lord yan. Kasi sanay siyang lumapit sa Diyos. Sanay kang lumapit sa Diyos. May problema, may bagyo, walang bagyo, maganda buhay, masarap ang buhay, pangit ang buhay. Sanay ka nang lumapit sa Diyos. And the more humble you are, the more grace will be poured in your life. Mare-reduce talaga. Hindi mo na, makakalimutan mo na yung salitang stress. Makakalimutan mo yun. Bakit? Ano ba sabi ng Bible? Pastor, meron bang sinasabi sa Bible tungkol dyan? O sige, basahin po natin. Mateo 11:29. Ano sabi ni Jesus? Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Walang stress. Saan ba nagsisimula ang stress? Sa kaluluwa. Pagod ang kaluluwa. Hindi katawan. Hindi isip. Kasi ang isip is part of your soul. Hindi utak ang pagod. Kaluluwa, kapatid. Kasi ang utak ay bahagi ng kaluluwa. Ang katawan ay bahagi ng kaluluwa. Kaya ka nalulungkot kasi may kaluluwa ka. Kaya ka na-stress kasi may kaluluwa ka. Kaya ka sumasaya kasi may kaluluwa ka. Kaya napapagod kasi may kaluluwa ka. Nakakita ka ba ng tao nakaburol, pagod? Wala na yun. Nakakita ka na nakalibing, masaya? Wala nang saya yun kasi wala na yung kaluluwa niya. Sabi ng Panginoong Jesus, mag-aral ka sa akin. Kailan? Every day. When you read your Bible, you're teaching. Jesus is teaching you. The Holy Spirit is teaching you. Whenever you open your Bible and you meditate on the Word of God, Jesus is teaching you. Natuto ka ng humility. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, mas nakakamukha ka ni Jesus. Habang sinusunod mo yung binabasa mo, mas nakakamukha ka ng Panginoon. At tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, akin yung stress mo. Akin yung stress mo. Ako bahala sa stress mo. Kahit anong problema dumating sa iyo, sagot kita, sabi ng Panginoon. Why? Because you are a disciple. You are a student of Jesus. You are learning from the Holy Spirit. At never, hindi kayo matuturuan ng Holy Spirit without the Word of God, without prayer. Kaya nga dito sa dulos, lagi namin kayo sinasabihan, join us in our prayer. Do your devotional day and night. And the conclusion is this. Bakit sa Relos ko 11:46? Mali ba to? Ha? 5 minutes? 11:54? Na? Teka po pakibalik yung oras nga, ilagay mo 11:46. So ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, paano ka makakaiwas sa kayabangan? Kasi ang kabaliktaran ng humility, kayabangan. Tama po ba? Nasundan niyo ako? At siyempre, pag ikaw ay mayabang, mapagmataas, kalaban ka ng Diyos. Ano ngayon yung gamot? Ano yung gamot? Para wag kang magkaroon ng yabang. Para pag binibigyan ka ng kape, hindi mo tingin, Panginoon ka na. Para pag nagkapera kayo at nakatapos kayo ng college, hindi ka pasukin ng kayabangan. Alright? Anong gamot doon? Isa lang salita. Service. Maglingkod katulad ni Jesus.
siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Remember? Hello, remember? Mga kapatid, si Jesus, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at naglingkod. Siya ang perfect example ng humility. Bakit tayo naglilingkod? Kanino? Sa tao, siyempre. Bakit? Because God tells us so. Dahil sinabi ng Diyos, maglingkod kayo sa isa't isa. Serve people. Tama? Kaya doon sa mga nagsisimba every Sunday, hindi ho humility yan. Dahil hindi naman kayo nagsiserve eh. Di ba? Nagsisimba ba kayo para sa kapwa? Alam niyo ba yon? Na kaya kayo nandito? Ganun ba? Hindi naman ganun. Tama? Kaya kayo nagsisimba para sa sarili mo. Ulitin ko po ha. Kaya po kayo nagsisimba para sa sarili mo. Hindi masama yun. Alright? Hindi masama yun. Pero dapat pagkatapos yung magsimba, nagsiserve. Dahil hindi ho namatay si Jesus sa cross, hindi po siya bumaba sa lupa para paglingkuran. Siya po'y pumunta para maglingkod. At kaya ka naging Christian, kaya ang tawag sa iyo Christian dahil sinusundan mo si Jesus. Hindi ka nandito para paglingkuran. Ako, pastor po ako dito, pero hindi ako naghahanap na paglingkuran niyo ako. Gusto kong maglingkod. Katulad ng aking Panginoon. Wala akong magagawa kung bibigyan niyo ako ng pastor. Wala akong magagawa doon kasi dahil may title. Wala akong magagawa kung bibigyan niyo ako ng kape. Pero alam ko yon. Alright? Na kaya niyo ako binibigyan ng kape kasi merong title na pastor. Pero never kong sinabi sa inyo, pahingin kape. Bigyan mo ako nito. Oy, bakit ganito? Oy, ba't ganyan? Bla, bla, bla. Hindi ako Panginoon. Lingkod po ako. Lingkod po ako. Kaya, kung gusto po nyo na huwag kayong pasukan ng kayabangan. Alright? Kasi ang mayayabang, sino yung mayayabang? Sarili lang ang iniintindi. Pamilya lang ang iniintindi. Ang iniintindi lang paano makagraduate yung anak. Paano makabayad sa bahay. Paano makabayad sa Meralco. Ay, Diyos ko po, malayo kayo sa Diyos niyan. Malayo kayo sa Diyos. Kung gusto niyo mapalapit sa Diyos, gayahin niyo si Jesus. Naglingkod. Na-involved sa buhay ng mga tao. At makikita mo, mas mapalad ka pala kesa sa kanila. Mas maraming problema ang ibang tao. Gusto ng Diyos, makita mo yon. And unless you involve your life to the people, hindi mo yan makikita. Ang makikita mo lang lagi, ikaw, ako, kailangan ko to. Kailangan ko maging masaya. Ayaw mo bang maging instrument para sumaya ibang tao? Gusto mo, ikaw lang lagi masaya? Alam mo, kapag nagsimula kang magbigay ng buhay mo para sa tao, tuwan-tuwa ang tatay mo sa langit. Bakit? Nakakamukha ka niya. Pero nagsisimba ka lang, ano nangyayari sa'yo? Wala nangyayari sa'yo pag nagsisimba ka lang. Kaya dito po sa Dulos, iba po itong church natin, iba talaga to. Kung pwede nga lang itulak namin kayo sa paglilingkod sa tao. Kasi walang ibang paraan. Habang tumatagal kayo sa simbahan at hindi kayo nagagamit ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado, palayo kayo ng palayo sa Diyos. Grabe, no? Sa mambalita, no? Hindi yata maganda yung nadidinig nyo. Pero yun ang totoo. Kailangan nyo madinig yung ayaw nyo. Alright? Hindi po kayo nagpunta ng Dulos para marinig nyo yung gusto nyo. No. Gusto ng Diyos, marinig nyo yung ayaw nyong madinig. Kasi akala nyo, nagsisimba. Okay yan, nagsisimba kayo. Kasi busy ka, may dalawa kang anak, meron kang binabayaran. Naintindihan ng Diyos yun. Wala hong ganon. Sorry po. Pag nagsimba kayo ng linggo, at hindi kayo nagpagamit sa Diyos, palayo kayo ng palayo sa Diyos. Kaya hindi nyo nakikita yung mga nagsisimba sumasama ugali. Hindi napapansin. Huwag kang tumingin sa katabi mo, ha?
Yung simba ng simba, papasama ugali. Papasama ng papasama ugali. Bakit? Kasi ang ginagawa mo, puro pang sarili mo lang. Ano kaya? Subukan mo. Bukas, sumali ka sa isang mga kababaihan natin dito. Saan sila pumupunta? Nagpe-pray sa may sakit. Pumupunta sa mga bahay para tumulong, para mag-share ng gospel, para mabago ang buhay, para yung mga pamilya maligtas, para si tatay makaalis sa pag-inom. Walang mangyayari pa nagsimba lang tayo. Mga kapatid, walang mangyayari pa nagsimba lang tayo. May mangyayari kapag nagsimba ka ng linggo, and then bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes, humanap kayo ng pagkakataon. How can you serve people? Amen. Hindi mo gusto, no? Tingnan mo yung katabi mo, sama ng mukha. Hindi mo gusto, tama? Talagang ganon. Ang paggamot, mapait. Mapait ang gamot. Ayaw mong uminom ng gamot. Mapait. Hindi nyo rin gusto to sinasabi ko ngayon. Pero yun po ang totoo. Hindi kayo napapalapit sa Diyos kapag nagsisimba kayo. Napapalapit kayo sa Diyos pag naglingkod kayo sa tao. They need your time. People need your time. People need your talent. People need your giftings. People need your life. People need you. Kailangan tayo ng tao. Amen? Itong generation na to, pag nineglect natin ang duty natin, the next generation will reject the gospel. Ulitin ko po yan. Kapag itong dulos, kapag kayo, you neglect our duty, the next generation will reject the gospel. 10 years from now, mga kapatid, 10 taon mula ngayon, yung mga bata, sasabihin nila, ayoko magsimba, hindi ako naniniwala dyan. Yung mga anak nyo, mga pamangkin nyo, kapitbahay ninyo, sasabihin nila, hindi ako naniniwala dyan sa Bible. Bakit ako magsisimba? Hindi ako naniniwala dyan kay Jesus. Bakit? Kasi this present generation, you neglect your assignment from God. So the next generation will reject the gospel. They will reject Jesus. Pasama ng pasama ang buhay ng mga tao kapag hindi natin ginawa ang dapat nating gawin. Pwede po ba tumayo kayong lahat? Ang pinaka mapagpakumbabang tao ay yung naglilingkod sa kapwa. Hindi sarili ang iniintindi. Hindi pamilya mo ang iniintindi mo lang. Hindi ko sinabing pabayaan mo pamilya mo. Pero kung ang iniintindi mo lang, pamilya, anak, ginagawa rin po yan ng masasamang tao. Yung papuntang impyerno, mas magaling sa inyo yan sa pag-aalaga ng pamilya. Pero ang utos sa atin ng Panginoon, mahalin nyo yung mga hindi kaibig-ibig, yung hindi mo kakilala, yung mga addict dyan, yung mga aggulo-gulo ng buhay, kailangan nila yung ating oras. Kailangan nila yung ating buhay. Ang tawag doon, humility. Pagpapakumbaba. Bakit? Nakakamuka ka ni Jesus. Diyan po sa kinalalagyan nyo, taas po natin ang ating kamay. At sa mga nakaunawa ng message, and you are willing to start today, humanda na po kayo sa pagpapala ng Diyos. Humanda na kayo sa pagpapala. Humanda na kayo sa biyaya. Humanda kayo sa matinding pagbabago. At humanda kayo sa kapayapaan dahil ang buhay mo ay magiging less stressful. Kasi po, nakakamukha tayo ng Panginoong Jesus. Let us pray. Father, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Meron ditong mga nagbukas ng puso nila para sa mensahe. Panginoon, your word is life-changing. Your word is powerful. It is alive. Mababago ang buhay namin. Mula ngayon, alam namin kung paano maging kamukha ni Jesus. At yan po ay maglingkod sa tao na walang magagawa para sa sarili nila. Yung mga hindi na alam ang gagawin. Yung mga nakakulong na po sa problema ng mundo.
Gamitin mo po ang dulos, Panginoon, mga kababaihan, ang mga katatayan. Hindi kami mananatili sa hanap buhay. Hindi kami mananatili sa asikaso lang ng aming mga pamilya. Maraming tao na nangangailangan ng Diyos. At kami lang ang nakakaalam kung paano makakatulong sa kanila. Salamat po na marami. Bless mo ang bawat isa. Magpapagaling ka ng may sakit. Pero pagkatapos nilang gumaling, gagamitin mo po sila para po sa maganda at malaking ministry. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen.